Hello guys, good evening sa inyo lahat. Good start here. So mag-update lamang tayo ng ating market review and also overview ng meron tayong magandang kitang opportunity. So this time, uh, date July 1, time natin ay 9, na 9 na 8:59. So magpula mo yung aking sa part na to, then let's make some review. So as of today, titingnan natin yung record ko ng June, no? So, sa mga previous stage kasi meron pa akong June. Gagawin natin na yung record tayo for July. So, ito pa rin naman ang napakasimple lang naman ang gagawin natin pag naggawa ka ng kanilang trading journal. Pwede mong i-copy lang ito, yung file mo, tapos gawin mo siyang June. June, no? Or i-save mo to as a June, tapos i-copy mo ulit yung June, tapos i-edit mo ulit, save mo siya as July. So, dito sa part na 'to, meron tayong mga current position and entries like KUD, CHF. So, tingnan natin yung reading natin last June 29, no? So, nakakita tayo ng opportunity with AUD and JPY and also titignan natin, no? So, ang ano natin dito, data, sa day 1 tayo tumingin during this period. So, 7.8 and then 99.9, negative 9.9. So, ito yung sobrang halaga kung bakit nilalagay natin 'tong time frame kung saan tayo tumitingin dito sa ating, scoring board. So, sa part na 'to, yan yung pinakaano natin. So, mag-a-update lang tayo dito and it regards to, uh, fundamentals. Meron tayong ano bang, AUD 'no, 7 AM kanina. So, tignan natin ito, kamusta na kaya. Click nyo lang yun, AUD. Okay, anong oras siya? 9? 9? Okay, nasa may FX book siya, no? O Judo. So, tingnan natin sa may FX book. So, click nyo lang ito guys, no? Madadirect na kayo dito. So, okay, no? Yung ating AUD. Tingnan nyo ulit. AUD. AUD. Flat. So, ba't may JPY? Tingnan natin yung JPY. Ayan yung scoring nila, yung manufacturing, PMI. So, Producer Manufacturing Index ito. So, ito yung survey kung saan sinusukat yung capacity ng production ng mga manufacturers, mga managers. Tinatanong ko ng survey kung ano yung kamusta yung production nila, kaya ba isa-sustain yung supply, yung demand ng supply nila, gusto ba yung rate nila ng mga products. So, yung PMI is affected siya ng CPI. No? So, meron silang konting, meron silang malaki na connection with it in terms of productivity, production, and level ng prices. Kasi pag mataas ang CPI, mahihirapan si PMI no, to produce more kasi based na din sa capitalization, based na din sa production materials, so costs of labor nila and so on and so forth ay ayun. So, yung result is yung confidence. Ang level nito, pag mataas sa 50, ibig sabihin maganda yung confidence ng PMI. Pero pag mababa sa 50, ay ibig sabihin mababa yung nilulook forward nila na production in the future. No? So, dito sa part na 'to, yung forecast nila or consensus is 47.5 pero yung result is mas bumaba pa. So, yung expectation is hindi nila na-meet. So, expected na bearish ito. So, lalagay lang natin ito na okay. Dito sa part. Dito tayo. No? So, is 7.8. Then, lalagay tayo dito ng after. Screenshot din natin ulit ito. Yung image nito. Alam nyo na to, paano mag-screenshot.
So, yan. So, isama na din natin 'to para at least, kung meron tayo may mga makita tayo in the future. Ay, mali pala, sorry. Video pala yung ano. So, isama na natin yan sa baba. Or sa meron ka ba sa pinaka? Wala na din naman. Nakuha na lang. So, may FX book naman 'to, alam na natin yan. So, sa part na 'to, i-save lang natin siya. Save as image and video. Okay, then i-upload natin siya dito. Then, downloads. Okay. Okay, so, makita natin 'to as Berry. So, Berry siya. So, tignan din naman ng JPY is yung consumer confidence. Kanina din 'to, 8:30 AM. JPY. So, update lang 'to guys, no? Yung front. So, market review lang 'to. Okay. Okay, and related to manufacturing, consumer confidence din naman. So, itong consumer confidence is survey din ito related to some consumer. So, above 50 ulit ay ibig sabihin nun maganda yung confidence ng mga tao na willing sila bumili and so on. Pero since nagkaroon nga ng interest hike si JPY, ito sa affected dun sa move nila in terms of interest hike. So, consumer confidence, syempre, pag mataas yung interest sa market or sa merkado, most of the people is not willing to spend than gusto nila mag-save na lang muna kasi mataas nga yung interest rate. So, save din natin ito. Then, consider as data pa rin ito. Then, yeah. Save na natin siya. Tulungan ko lagi para mabilis ko lang makita. Then, lalagay ko ulit dito. So, ibig sabihin nito, bearish pa rin, no? So, ang release nila, ito yung consumer confidence is 3.36%. So, lalagay ulit natin dito. Sa area na to. So, meron na tayong dito. So, gagawin natin dito is bearish. So, meaning, since weak pa rin ito, continuous pa rin. Meron pa rin magandang momentum sa AUD-JPY. So, potentially, pwede kang magkaroon muna ng at least recovery or pullback bago siya kumakyat na. So, meron tayong abang dito. So, check natin dito kung na-trigger yung ating buy limit. Okay. Parang hindi ako dito nakapasok, no? Kasi Saturday tayo dito nag-market review. Kanina din ako nakapasok. Pero titignan pa rin natin kung ano nangyari. JPY. Okay. So, nag-move na ako dito sa part na to. Nag-move pala ako dito kaninang umaga. So, yung price dati yung nasa baba ito. So, para di kayo malito, no? So, okay, 38. So, di ako dito nag-move. Then, ito yung ating buy limit. Kung sakali, hindi pa rin siya pala na-trigger. So, gagawin ko dito is mag-move na ako ng aking second resistance. Sa part na yon. So, ang aking Fibo level ay iusog ko na siya doon. Tapos, lalagay na ako dito ng aking another buy limit for GPU. Sa area na to. 1 and 2. Tapos 3. Okay pa. So, ito, consider as sobrang baby pa na din. Sobrang, kumbaga, hindi pa siya ganun kagandang pasukin sa area na yan. Stop loss. Okay. So, huwag ko lang yung stop loss ko dito sa part na to. Sa demand zone pa rin. Pero, sa part na to, yung stop loss sa baba pa rin ito, no?
So, hindi ako dito naglagay kasi tingnan nyo, sobrang makakalito pa yan or magulo part na yan. So, pinaka-area of potential by order to ay sa part na to. So, ito na yung screenshot ko for after. Resistance number 2 na to. So, ayun. So, okay. Screenshot ko rin yan. Medyo magulo na guys. No? Pero wag lang kayong malilito. Yes, screenshot ko na yun. Ayan, after. Okay. Pero yung scoring natin, i-check pa rin natin kana para sa update. Okay, sa part na to. Okay. Okay. So, yan. Still bullish pa rin siya. Meron tayong buy. So, mag-update tayo ng story. Regards to our positions A and JPY. And then, okay. So, dapat pala maglagay pa ako dito ng another sentiment pa para sa update. Before and after. Ano yung current hit pump na kasi ito. So, din ko dito sa part dito sa doon. Para malas. Ba't meron dito? Ayan. Isa pa yun. Sorry ko correct. Okay. Scoring. Already ko pa na-save. Save yung scoring natin. And then, okay. Oh, protected siya. Okay. Kaya pala di ako makapaglagay dito na. Ayan. Isa pero sa correct ko. Then, at titingnan ko dito na yung scoring natin. What's that? Scoring natin AUD. Day 1 pa rin, no? Still strong pa rin. Kaya 6.7, 9.9. Plus 6.7. Tapos negative 9.9. So, bullish pa rin siya. This is July. Okay. 1, 2022. Oras tayo lang na. Okay. So, hindi pa tayo mag-add codes kasi hindi naman natrigger yung position natin. Okay, wala pa tayong added codes din. Then, sa part na to, ito, meron pa ako dito isa. AUD. Okay, yan na yung update natin sa AUD JPY. Still continuous pa rin yung ating position. Then, sa part naman dito, sa ating AUD CHF. Okay. AUD CHF natin. Ayan yung data natin. AUD during that period is 7.3 and CHF is 5.2. So, check din natin to. Ano yung current market situation niya. Or check muna natin kung ano yung catalyst. Yung 26 CPI pa rin. June 20. Yun pa rin naman. So, meron tayo ditong current position. Titignan natin. AUDCHF. Ayan na yung mga positions natin. Tingnan natin. AUDCHF. Okay. Sa part na to, na-trigger na lahat yung positions natin. Then,
Ito yung 28 kung saan tayo nag-read, no? Tingnan na. Okay, dito sa part na to. Meron ka ba tayo? Okay, ito yun. So, ito yung GP1 ko noong June 26 pa to. Check natin kung anong date yon. Ayan, ito yung position pala natin. So, ito siya. Then, ngayon, ito nung updated natin. Ayan na siya. Trigger na. Tapos, meron tayo. Okay. Meron tayong abang na GP1. Okay, may GP1 tayo sa part na to. So, i-update natin ngayon yung GP1. O, kamusta na? So, yung GP1 natin. So, sorry, hindi ko na ito nilagay ng demand and so on. So, since nagmamadali na tayo dito na. Demand. Okay, balance. Okay, BOS. BOS. US 2. Okay, resistance 1. Resistance 2. So, ngayon, kung mapapansin ninyo, kung position tayo dito, or nung last Friday na na-trigger sana yung position natin. No? So, ito kasi Friday to. 28. Kung part na to, pero hindi kasi ako nakapag-enter. Na-trigger sana yung position natin dito sa area na to. Then, 1, pwede rin. Yung isa pa, kumapit na. Tingnan natin. Parang hindi kumapit. Kumapit. Parang hindi eh. Konting-konti na lang. Pero, kung tingnan natin, nag-adjust na ako dito ng ating positioning. So, meaning to say, so supposed to be dapat ito yung positioning natin. Nag-update na tayo dito. So, ito na yung dapat yung ating first entry, second entry, and then third. No? So, meron tayong dalawang position na sana. For GP1. GP 5.1. So, ayan na. So, kung ibig sa na-trigger yan, meron tayong bagong dalawang posisyon. Kaya lang di tayo na position. Pero nakita natin yung opportunity na meron. Meron pa talaga. Pero dito sa part na to, titignan natin kung itong part na to, no, kaya pang support ng scoring. No? I-update natin. AUD, CHF. So, AUD, then CHF, no? Sobrang weak ng AUD. Ay, CHF, sorry. So, dito sa part na to, titignan ko na is yung day 1 since meron pa talagang long-term opportunity with the AUD versus CHF ng day 1. So, ang scoring natin for the updated version ng ating sa part na to, ayan na. So, dito sa part na to, update na tayo dito, no? Update na. So, ang titignan ko na dito ay day 1 period. So, yung updated natin ay part na to, AUD 7.5. 7.5. Then, ating day 1 ng CHF 7, negative 7.3. Okay, negative 7. Okay, so day 1 na yun, no? So, after, screenshot ko na to. Yan. So, ito na yung GP. Okay. GP 5.1 natin.
So, dapat na-trigger na yan, no? Kaya lang, di na yun nakapasok since close pa yung market. Pero that is a good sign or opportunity na nakikita na natin in the market for the future. So, screenshot lang natin to. So, mas maganda siguro i-add nyo din yung date, no? Para at least, itong part ng lower na to, para at least meron kayong reference kung anong date na siya. Ninyo na update. Hmm. Okay. Talagyan ko pala dito ng before and after din. Okay. Before and after. Kaya mga na dadagdag ko. Para pag nag-update tayo, at least. Then, story, image, then ano pa, updated. Or di ba meron tayong sobrang gandang data gathering system where we can easily track back kung ano yung mga previous trades na nagawa natin. Okay. Ito sa scoring, hindi mo galaw. Oo nga pala, hindi pwede. Pero bakit yung okay, no? So, dito sa part na to is lalagyan ko dito ng before and after. Then, ito din sa scoring, before and after. So, i-update natin yun. Yung mga images para meron tayong data. So, GP5 meaning meron pa ako ditong GP1. So, yung GP1 natin ay ito. So, okay. GP1 na-trigger na yan. Then, ito na yung current. Then, yung current price niya is ito na siya. Nandito na sa taas. Ibig sabihin, meron tayong entry sa pinakababa pa. Ayan. So, nag-apply na ako dito ng GP5. Ito na yun. Ito na yung ating entry. Ano ba ito? Hindi yan, sorry. Ito pala yung entry natin. Ito, 1, 2, 3, 4 entries, no? Yung application ko ng ano natin is lalagay na natin siya sa break-even, yung mga entries natin. So, pag nag-apply tayo ng GP5, dapat mauna yung pag-move ng stop loss, no? Break-even siya. Break-even. So, yan yung pinaka first step ng application, no? Okay. Para ma-secure natin yung profit, account natin and zero risk na tayo. So, saka tayo pwede mag-apply ng GP 5.1. So, ito kasing part na to, late na natin to nagawa since, I guess, close na ba yung market during that time? Oh, nag-close na pala yung market. Ito yung Saturday to, na market review tayo. Ito sa part na to, ayan. Then, goods na yan, no? So, goods opportunity. So, ito, kung titignan natin, small portion ng AUDCHF is, ito, meron na ulit. So, pero, sa part kasi na to, medyo, ano na to, pag weak na weak pa rin talaga yung AUDCHF, this is a good opportunity pa rin, no? So, kung nakita nyo to, naabangan nyo to, this is another good area kung saan mas maganda mag-entry. So, dito sa part na to, meron na tayong demand, meron tayong imbalance,
Okay, meron na tayong resistance 1. Oops, sorry. Okay, meron tayong BOS1. So, kung nakita nyo yung scoring ng AUDCHF, that is good opportunity to enter. So, yung FIBO level natin dito is here. Ayan. So, entry point level natin ay meron tayong entry number 1. Gawin natin itong green. No? So, sabayan nyo lang to guys. No? Pwede nyo sundan as your guide para at least makapasok kayo sa market ng may confidence. No? So, meron tayong na-trigger na kung sakaling nakita nyo to guys. No? So, 1, 2. So, pasok na yan. Stop loss level natin ay area na to. No? So, dito sa part na to, kung nakakita pa rin tayo ng another opportunity na katulad nito, so, additional lang to. Screenshot ulit. Then, ayan. Okay, application na to ng another GP 5.1. So, may GP1 na tayo dito, may GP2. Ay, GP1 pa rin dito. Ay, GP5, sorry guys. Dito na ako eh. Medyo malgilo to lang yung chart, pero goods na yan. Ito siya. Ano nangyari? Ito na lang. Masyado na nga. Pero magulo na eh. So, ayan. At least meron kikita pa rin natin. So, screenshot lang natin to ulit. Then, sa part na to, mas maganda. Buo na siya. So, may GP1 ka na dito. So, sama na lang din natin yung date. Ito, baka malito kayo dito. Ito yung GP1 dito sa part na to. Then, sa part naman na to, no? Ngayong araw lang to, another GP1. So, saan naman natin siya ilalagay, no? Ilalagay na natin siya dito sa part, dito sa dulo. Okay. GP added codes. Parang hindi napalitan natin. AUDCHF. So, dito sa part na to, mag-add tayo ulit ng GP 1.5. Tapos, insert tayo ulit ng ating image. So, meron tayong record na. Insert. Then, okay. Okay, no? Sa part na yan. So, pag meron pa tayo ulit nakita, then titingnan natin guys, no? Sa part kasi na to, meron tayong GP1. Nagsimula tayo dito sa ating GP1. O, kung nakita nga natin to, meron pa din dito. Ito kasi 20, nasa Bicol pa kami nito. So, dito sa part na to, dito ako nakasilip sa market ng maayos, no? So, nakita ko ng opportunity, good scoring, GP1 application. Then, nakita ko dito ng another opportunity, GP 5.1, GP 5.1, and so on and so forth. No? So, marami tayong codes na pwedeng idagdag dyan or ilagay na para at least mag-grab natin yung mga opportunities. So, marami pa akong mga entries dito. So, makita nyo yung aking account. Okay, no? So, nagpa-profit na po siya dito as of now. Kung i-compute natin yan, no? This is a total of ilang pips na to? 380 pips, no? Pero, iba kasi yung JPY computation eh. Hindi to 1:1, no? So, ang pinaka, ano nito is, nasa 500 pips na to. Ayan. So, yung entry point na, position natin dito sa part na to. So, kung imagine niyo guys, no, ang lot size ko lang dito ay 0.01. So, yan lang. Pero kung meron pa tayo mas malaking fund dito sa part na to, at least na-maximize natin. And then, hindi tayo sobrang kinakabahan, hindi tayo sobrang, kung basta-basta na lang nagtitrade, may baseline tayo, no?
Then meron pa ako ditong other entry like AUD CAD, no? So hindi ko din ito nabantayan. So meron pa din dito, no? Like this example, ayan, nakapasok tayo dito. Then meron na naman dito tayo nakita. Ito, lagi ko lang pinapakita sa inyo na meron akong mga ganun dito. Pero pag ako na lang, ano lang, ganun na lang analyzation ko, Fibo na lang kasi nasa mata ko na yung site kung saan ako papasok. Ayan, Fibo na lang yan. Ito, GP5, GP 5.1 na naman yan. So, another Fibo level. 1, 2, and 3, no? So, pasok na naman to. Goods na to. So, kung nabantayan ko to, ay meron na naman tayo dito 1, 2, 3. So, makikita nyo guys, no, na kung sample lang, pasok tayo dito. Another 3 levels nakapasok, another 3. So, dadating yung time dito sa position ko na to, maabot niya ng 20 ng sabay-sabay na trade. So, floating siya, no? Pero, confidence ako na i-hold siya ng matagal, no? Yung swap is normal na meron yan kasi charge yan sa trading forex natin since we're trading forex. So, part yan ng ating expenses. So, investment na din yan as well. Ano pa yung other entry natin? So, sa scoring lang tayo lagi nakatingin, no? So, kung titingnan natin na naman is euro. Pero, I guess hindi ko na muna ipapakita sa inyo how I trade euro and GBP, no? So, siguro sa mga susunod na lang. Pero kung titingnan natin, this is a good scoring na din, no? Pero, para sa mga nag-aaral pa lang nakapag session 1, session 2, and even session 3, wag na muna. Wag niyo muna i-touch si USD, si Euro, GBP, no? So, pag nakabuo na kayo ng market cycle explanation and you know how to read the intermarket, saka kayo mag-expand, no? Hindi ko kayo pinipigilan na wag i-trade yung Euro, GBP, and USD, and gold. These datas are tradable for us. But, since nagsisimula pa lang kayo, ayoko kayong malito, ayoko kayong mabigyan ng isipin pa na mas gugulo dun sa inaaral nyo. So, dito pa lang kasi sa minor pairs, goods na yan. Imagine no, ilang minor pairs lang yung tinitrade ko dito sa part na to. Ayan no, wala pa nga akong USD dito sa part na to, no, since kakabalik ko lang. Pero, yun nga, medyo mas malalim yung dapat na aralin pag Euro, GBP at USD yung i-trade mo. No? Mas maganda yung i-focus mo talaga siya. So, I guess, that would be all guys dito sa ating update dito sa ating journal. Then, ito sa part na to. Ito lang naman yung ating 4 pillars is continuous lang siya. Ang pinaka magkakaroon lang ng mga changes or pagbabago sa ating journal once na nagre-record na po kayo ng ating trading summary or I mean trading journal, no? So, ito yung daily kasi natin. Kailangan yung ma-record yung mga trades ninyo. Ayan. So, ito yung ano, no, hinahanap mo pa lang yung clarity doon sa ginagawa mo activity daily. The same time, kung magiging yung mga na inaaral mo ay nagre-reflect na ba talaga doon sa daily trades mo or weekly or monthly na trades mo result. So, dito sa part na to, nagpo-focus muna ako to share with you ano yung tamang process on how you can analyze in the market using our 4 pillars trading journal. Itong part na to. Ito yung part na yan ay sobrang halaga niyan na guys. No? So, kung meron ulit ako makita ng opportunity sa AUD since maganda pa yung momentum niya, so mag-add ulit ako. So, pag napuno na to, pwedeng mangyari, katulad ng ginawa ko dito, babak na ako sa GP1. GP1 na ako ulit. Kasi gagawin ko tong at least 5 siguro yung pwede nating idagdag sa GCFX. So, pero kung marami pa rin opportunity and then adjust na lang kayo ng adjust. So, pwedeng gawin nyo na lang is parang back to GP1 na kayo. Kasi same as GP1 lang din naman yung price movement or price action na tinitingnan natin in terms of technical aspect of trading. Pero in terms of momentum, tinitignan natin yung sentiment, yung ating fundamentals, and then yung ating intermarket.
Okay, so I hope this video will help you understand how CFX 4 pillars works and make you a better decision on the market, no? Then, kung nag-aaral ka pa lang, patience lang. Kailangan nyo lang ng mahaba-habang pasensya para at least pa-continuous nyo pa rin yung ginagawa nyo in the trading, no? That would be all. Thank you guys. See you next time.